Isipin mo ang tunog ng ulan sa unang pagkakataon sa kasaysayan. Ang langit ay napunit, ang hangin ay nagbago, at ang mga patak ay bumagsak sa lupa na kailanman ay hindi nakaranas ng bigat ng tubig. Habang gumuho ang mundo sa labas, isang lalaki at ang kanyang pamilya ay nanatiling tahimik, protektado sa loob ng mga pader na gawa sa kahoy, mga pader ng pananampalataya. Ito ang kwento ni Noe, hindi bilang isang alamat ng mga bata, kundi bilang isang malalim na larawan ng pagsunod na lumalampas sa luhika ng tao. Kung minsan mo nang natanong kung hanggang saan mo kayang sundin ang tinig ng Diyos, manatili ka hanggang sa huli. Dahil ang aral ngayon ay maaaring baguhin ang iyong pananaw sa pananampalataya, tapang at banal na proteksyon. Ang kwento ni Noe at ng kanyang arka ay isa sa mga pinakakilala sa Biblia, ngunit isa rin sa mga pinaka-hindi nauunawaan. Kadalasan, ang mga tao ay natatandaan lamang ang mga hayop na pumapasok ng dalawang-dalawa, ngunit kakaunti ang nakakaunawa ng totoong diwa nito, isang labanan sa pagitan ng pananampalataya ng isang tao at ng kawalang paniniwala ng buong henerasyon. Sa gitna ng pangungutya, itinayo ni Noe ang isang bagay na imposible dahil naniwala siya sa isang bagay na hindi nakikita. At dito nagsisimula ang mensahe na hindi lang para sa nakaraan, kundi para sa atin ngayon, isang panahong puno ng ingay, pagkalito at panggigipit, kung saan kailangan pa rin nating pumili. Susunod ba tayo sa karamihan o sa tinig ng Diyos? Ang mundong ginagalawan ni Noe noon ay buhay na buhay, ngunit lubos na nalubog sa kasamaan. Pinalitan ng mga tao ang katotohanan ng kasinungalingan, ang kabanalan ng karahasan at ang may likha ng kanilang sariling mga hangarin. Isinulat sa Genesis at nakita ng Panginoon na ang kasamaan ng tao ay napakalaki sa lupa at ang lahat ng pag-iisip ng kanyang puso ay masama palagi. Hindi ito basta pagkakamali, ito ay espiritual na pagkabulok. Isipin mong manatiling matuwid sa gitna ng mundong nagdiriwang ng kasamaan. Parang pagtatayo ng tuwid na bahay sa baluktot na pundasyon. Si Noe ay naglakad kasama ng Diyos sa panahong walang gustong sumunod. At sa panahong iyon, ang paglakad kasama ng Diyos ay isang radikal na paraan ng pamumuhay. Ngayon, isipin mo ang bigat ng utos ng Diyos, isang bagay na tila kabaliwan sa mata ng tao. Sinabi niya kay Noe, gumawa ka ng isang arka. Hindi maliit na bangka kundi higanting sasakyang gawa sa kahoy ng gopher, may eksaktong sukat at tagubilin. At ang pinaka nakagugulat, walang dagat, walang ulan. Para bang sinabihan siyang gumawa ng barko sa disyerto. Ang pagsunod ni Noe ay hindi bulag. Ito ay sinadyang desisyon. Alam niyang pagtatawanan siya. Bawat hampas ng martilyo ay isang hayagang pahayag ng pananampalataya. Isang paalala na ang tunay na debosyon ay madalas hindi nauunawaan ng mundong nakasentro sa sarili. Isipin mo naman, ilang beses ka nang nagsimula ng isang bagay na ipinag-utos ng Diyos, pero tumigil dahil hindi ka naintindihan ng iba? Si Noe ay nagtayo ng arka sa loob ng mga dekada. Walang palakpakan, walang tulong, walang katiyakan. Iyan ang tunay na pananampalataya. Patuloy na kumikilos kahit walang nakatingin. At mapapansin mo, hindi inutusan ng Diyos si Noe na kumbinsihin ng iba. Ang utos niya ay sundin lamang. Minsan hindi mo kailangang baguhin ang mundo. Kailangan mo lang manatiling tapat sa tawag ng Diyos. Kung ito ay tumama sa iyong puso, iwan mo ang iyong amen sa mga komento dahil marahil ikaw rin ay gumagawa ng sarili mong arka ngayon. Sinasabi ng Biblia, at ginawa ni Noe ang lahat ayon sa iniutos ng Diyos. Sa simpleng talatang iyon, nakatago ang kapangyarihan ng lubos na pagsunod. Hindi niya binago ang disenyo, hindi niya pinadali ang proseso. Sinunod niya ng buo. Iyan ang kaibahan ng ganap na pagsunod at ng maginhawang pagsunod. Ang una ay nagliligtas, ang huli ay nagpapakalma lamang ng konsensya. Ilang beses na tayong nakipagtawaran sa Diyos. Panginoon, pwede bang ganito na lang? Pero tinuturo ni Noe na ang tunay na proteksyon ay bunga ng katapatan, hindi ng kompromiso. Dumating ang sandaling nagpabago sa lahat.
naikabit na ang huling tabla. Ang arka ay handa na. Dumilim ang langit. May kumulog, ang unang patak ng ulan. Tumakbo ang mga tao, nagsisigawan, kumakatok sa arka. Sa loob, katahimikan. At sinabi ng kasulatan, at isinara ng Panginoon ang pinto. Isang pangungusap na nagmamarka sa hatol ng Diyos at sa kaligtasan ng mga tapat. Ang pagsasara ng pinto ay hindi lamang pisikal na proteksyon. Ito ay simbolo ng kanyang banal na pagpapatunay na ang pananampalataya ni Noe ay sapat para buksan ang bagong kabanata ng sangkatauhan. Sa loob ng arka, humalo ang tunog ng ulan sa tibok ng pag-asa. Sa labas, kaguluhan. Ngunit sa loob, kapayapaan. Iyan ang tunay na kahulugan ng pagsunod. Hindi nito inaalis ang bagyo, ngunit tinitiyak na ikaw ay nasa tamang lugar kapag dumating ito. At nang lumitaw ang bahaghari, ito ay naging paalala na ang katapatan ay laging nagbubunga ng bagong simula. Nilinis ng baha ang lupa, ngunit ang pananampalataya ni Noe ang nagpanumbalik ng pag-asa. Ngayon, iba na ang anyo ng ating mga baha. Maaring ito ay krisis sa pananalapi, moral na pagkawasak, pagkawala ng direksyon, o mga takot na bumabalot sa puso. Ngunit ang arka ay nananatiling pareho, pananampalataya, disiplina sa espiritu, at pagtitiwala sa plano ng Diyos. Ang paggawa ng arka sa panahong ito ay nangangahulugang pumili ng tama kahit lahat ay pipili ng madali. Ang manalangin habang ang iba ay sumusuko, ang manatiling matatag kahit ang mundo ay gumuho. Sapagkat ang totoo, ang taong gumagawa kasama ng Diyos kailanman ay hindi lulubog. Hindi iniligtas si Noe dahil siya ay perpekto. Iniligtas siya dahil siya ay naniwala. Ang kanyang desisyon na sumunod ay nagbago ng kapalaran ng buong lahi. Ganon din sa atin. Ang ating mga desisyon ngayon ay may epekto sa mga susunod na henerasyon. Ang ating pananampalataya ay maaring maging arka na magpoprotekta sa ating pamilya, ating tahanan, ating kinabukasan. Kaya itanong mo sa sarili, ano ang iyong itinatayo? Isang buhay na nakaugat sa pananampalataya o isang mundong itinayo sa takot? Ang paggawa ng arka ng pananampalataya ay hindi nangyayari sa isang gabi. Ito ay proseso puno ng pagtitiis, pananahimik at minsan pag-iisa. Ngunit bawat pagsunod ay isang piraso ng kahoy. Bawat panalangin ay isang pako ng pag-asa. At kapag dumating ang baha, dahil darating ito, handa na ang iyong arka. Hindi dahil madali, kundi dahil ito ay itinayo sa layunin at pagtitiyaga. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, tandaan mo ito. Maaaring bumagsak ang ulan, maaaring yumanig ang mundo, ngunit ang taong lumalakad kasama ng Diyos ay hindi kailaman maliligaw. I-like mo ang video na ito, ibahagi sa isang taong kailangang marinig ito ngayon at isulat sa komento, tinatayo ko ang aking arka. At huwag kalimutang panoorin ang susunod na video, isang kwento ng katapatan sa gitna ng kaguluhan. Sapagkat sa huli, ang dakilang aral ni Noe ay hindi tungkol sa paghula ng panahon, kundi sa paghahanda para rito. Ang kanyang pagsunod ay naging kanlungan ng isang buong henerasyon. At ang iyo ngayon ay maaaring maging kanlungan ng mga taong pinakamamahal mo.